Magandang araw mga katokers, mga katokis, mga katoshis. Welcome na naman po sa panibagong vlog natin dito sa Talking Toshi TV sa ating YouTube channel. Yes! Alright, magandang araw sa inyong lahat mga ano ba sabihin natin? Mga kagilos Pilipinas. Yes! Alright, pasok na po tayo sa semifinals mga kababayan. Ano? At bagamat tayo ay natalo kagabi ng Georgia by 2 points, 94 to 96, ay pasok pa rin tayo sa semifinals dahil para makapasok ang Georgia sa semifinals ay kailangan nilang tambakan tayo ng 19 points pataas. Okay? So, hindi nila nagawa yon. 2 points lang ang lamang nila. Tinangkapan nilang i-shoot, ibuslo yung bola dun sa ating ring. Imbis na i-rebound na lang sa mintis ni Chris Newsom kagabi, hindi pa rin sila nagtagumpay. Ibig sabihin yung bola ayaw nang mag-overtime. Gusto na tayong palalunin at paabantehin kasama ng Latvia sa semifinals. Makakalaban po natin sa semifinals, walang iba kundi itong Brazil. Makakalaban po natin ang Brazil sa semifinals, mga kababayan. Alright. Bigyan lang po natin ng konting analysis based on the statistics ng Pilipinas, ng Gilas Pilipinas at ng Brazilian team, ano? Alright. Kung mapapansin ninyo dyan sa inyong TV screens or sa mga screens ng inyong cellphone, mga gadgets, okay? Shooting percentage wise, mga kababayan, makikita nyo na yung diferensya, ano? Mas mataas, mas maganda ang field goal percentage overall ng Pilipinas. Lamang tayo sa lahat ng departments sa field goal percentage. Okay? Sa 2-point field goals, 57.9 or almost 58% compared to Brazil's 52.1% sa 2 points yan, ano? Sa 3-point field goal, mas magaling tayo, mas mahusay, 51.2% as against 34. Ito medyo lamang tayo rito mga kababayan. Pwede nating gawing weapon ito pagdating ng semifinals, ano? Marami tayong magagaling na shooters. Dwight Ramos, you have Carl Tamayo, you have Justin Brownlee of course. Okay? And Chris Newsom, including CJ Perez, no? Pati nga si Kai Soto no? Kaya lang medyo may iniinda si Kai Soto ngayon, ano? Na-hospital daw, kailangan daw i-x-ray sa tadyang. So tingnan natin kung makakalaro or ilalaro. Gagamitin ni Coach Tim Cone itong si Kai Soto. Pero wala naman sanang seryosong karamdaman or medical condition itong si Kai Soto, no? Okay. Tuloy natin ito, no? Sa free throws, medyo dikit pero lamang pa rin ang Pilipinas, Gilas Pilipinas, 74.4% and 71.4%. Again, overall field goal percentage, lamang na lamang tayo sa Brazil, 55.5% as only against Brazil's 44.4%. Yan. So dito tayo lamang, ano? Ngayon, sa key stats tayo, okay? Sa point production, napakalaki ng disparity. 91.5%, 90%, 91.5 points per game ang Pilipinas. Napakababa ng output ng Brazil, 77.5, no? Okay? Sa rebounds, ito medyo dito tayo dikit na dikit, ano? 39.5 or almost 40 rebounds per game. 38 naman para sa Brazil. Okay, now if you're going to break down the rebound department, okay, 11 dyan, offensive rebounds, 11 para sa Brazil ang offensive rebounds, 8 lang sa Pilipinas. At sa defensive rebounds tayo naman na naghahari, 31.5 rebounds, defensive rebounds per game, 27.5 defensive rebounds para naman sa Brazil. Ano ang makukuha natin dito? Mas aktibo ang Brazil sa pagkuha ng offensive rebounds.
Pagka mintis nila, kukunin nila yung rebound, extra possession. Tayo naman, kontrapelo. Malakas tayo pagka mintis ng kalaban, kuha agad ng rebound. Because of our bigs, Junmar Fajardo, Kai Soto, you have Carl Tamayo, okay? You have Justin Brownlee, alright? Yan. So, titingnan ngayon natin, sino mananaig dito? Yung offensive rebound prowess ng Brazil o yung defensive rebound strength ng Pilipinas? Okay, so, i-check natin yan, ano? Alright, sa assist, tayo ang nangunguna, 21.5 as against 17.5 only for Brazil. Meron akong ipupunto dyan mamaya, no? Okay. Sa steals, sa blocks, alright? Ito, dito meron na tayong makikitang kalidad ng laro ng Brazil. Okay? They're more on the defensive side of playing, ano? Bakit? Tingnan nyo, 6 steals versus 5 lang sa atin. 3.5 blocks per game as against 3 only for Gilas Pilipinas. Okay? And they force, no? Kung head to head, ano? Pag ako kumparahin, mas maraming turnovers ang nakocommit. O nga naman, ano? Nung nalaro natin nung sa Georgia, ano? Marami tayong turnovers doon. So, nag-average tayo ng 18.5 turnovers as only 12 for Brazil. So, ito i-check natin to. Dapat i-check to ng coaching staff. Masyado tayong pabaya, careless pagdating sa mga possessions natin. Okay? Now, I want you to take note of the assist turnover ratio. Okay? Kung titingnan natin yung assist turnover ratio, mas efficient sa paghawak ng bola, no, sa possession ang Brazil compared to the Philippines. Okay, nakakakuha nga tayo ng 21.5 assists, kaya lang winawaldas natin into turnovers, 18.5, ang taas din. Okay? I-compare nyo naman sa Brazil, kahit konti yung kanilang assist, yung turnovers naman nila, nakokontrol nila to only 12. Okay, so ito ay yung isang department, no, o yung dalawang departments na to na kailangang i-check ng Gilas Pilipinas. Less turnovers, more possessions. Then when you have more possessions, okay, maiikot mo yung bola, no? And convert it to assists. And of course to points, kasi pagka-assist yun, points agad yun, automatic, ano? Okay. Sa, well, personal fouls, it's halos pareho, no? 16 to 18. Okay. Now, punta tayo dito sa iba pang statistics. Points of turnovers. Okay. Steals, blocks, forcing turnovers, okay, 18.5. Tingnan nyo ang mangyayari dyan pagka napuwersa tayo ng Brazil sa maraming turnovers. Nakaka-convert sila ng turnovers, no? No? Na i-convert nila yung turnovers, forced turnovers na sa kalaban nila into points. Tingnan nyo ang difference ng points of turnovers ng Pilipinas at Brazil. 13.5 for Brazil, only 7.5 turnover points for the Philippines. Eto, baka dito tayo tirahin ng Brazil. Depensa, forcing turnovers, then possession, then converting into points. Ano, laki 13.5 versus 7.5, ano? And ang katunayan niyan, baka ang brand ng game ng Brazil takbuhan. Okay? Medyo meron silang masasabi nating bilis at liksi pagdating sa possession. Na i-convert nila yung mga turnovers, ano? Itinatakbo nila po. Sa halimbawa, nag-steal sila, nag-block sila. Basta meron turnover yung kalaban nila, no? Mostly na i-convert nila sa points. Fast break points 13 as only compared to the Philippines na meron lang tayong 10.5 fast break points. Tanyo? So points of turnovers malaki, mataas dahil siguro na i-convert nila yung puwersadong turnover sila sa kalaban nila, no? Which is ang dami natin. So medyo delikading tayo dyan, ano? Okay?
At ginagamit nila yung bilis nila. They're using the fast break play in converting these turnovers into points. 13 to 10.5. Yan ang isa sa mga dapat tingnan ng coaching staff. And since you have a lot of offensive rebounds, 10.5 versus 8, tingnan nyo naman ang second chance points sila. 10.5 din, halos 1 point ang 1 point per offensive rebound, lumalabas. Tayo 9 lang. Okay? So malaking punto ito, departments na dapat tingnan ng coaching staff, Now, ang Gilas kasi medyo deliberate, Tingnan nyo ang bagal. Sumunod ang Latvia sa laro ng Gilas nung isang araw, nung isang gabi. Binagalan nila slowly but surely ang kanilang mga play, deliberate, half-court setup. Okay? Kaya nakakascore sila ng maayos. Points in the paint, 37 for the Philippines, 30 only for Brazil. So, ito ay labanan ng takbuhan versus half-court setup. Okay? So, titingnan natin kung sino mananaig dito. Napakaganda ng laro na ito, mga kababayan. Okay. Points from the bench or bench points. Lamang ang Brazil dito, 33 to only 19.5. Alam naman natin na 11-man rotation lang ang ginagamit ni Coach Tim Cone. Medyo underman tayo. Wala si Scottie Thompson. Medyo underman tayo, Kaya, ang siguro, unsolicited advice, wag na mamasamain ng coaching staff ng Gilas. Medyo tayo, ikot ng tao para hindi mapagod. Kasi tingnan nyo, 33 points from the bench ang Brazil. Siguro hindi ko lang masyadong kabisado ang bench ng Brazil, pero from the looks of it, yung points from bench points sila napakalaki. Ibig sabihin, halos lahat na ipasok ng coach ng Brazil umi-score, nagko-contribute. Okay? Or kung kokonti man yan, heavy scorers tong mga players ng Brazil, Okay, at kung titingnan niyo naman sa physical capacity, medyo malalaki, matatangkad at malalapad itong mga taga-Brazil. Kaya medyo mapapalaban tayo ng husto rito, mga kababayan. Medyo mahirap ito. Medyo malaking, mataas-taas na mountain. Mahirap akyatin itong bundok na ito, Pero sabi nga nila, kahit gaano kalaki pa yung bundok at kataas yung bundok na yan, kung magtutulungan kayo, maakyat nyo rin yung peak, Alright? So, tingnan natin, bilis, takbuhan versus half-court setup. Okay? Sino kaya mananaig dito? At, again, yung turnovers natin, dapat i-lessen natin. Marami tayong assist. Okay, maganda pasahan natin. Kaya lang, itinatapon natin madalas. Marami tayo masyado tayong maraming turnovers. 18.5. Okay, and then they convert these turnovers. Brazil, I'm referring to Brazil. These turnovers into points, into fast break points, into turnover points, into second chance points when you talk about offensive rebounds. So, yan mga kababayan. Okay? Ang magiging bentahin natin dito, mga kababayan, ang isang malaking bentahin natin, shooting, field goal shooting. Okay? Pwede natin silang gamitan ng 3-point shots natin. Can use this to our advantage. Okay? 34% lang, 51.2% tayo. Okay? This is a big circle for me. Okay? Ayan. So, half-court setup tayo, Pwede natin gamitin, Half-court setup. Always look for the open man. Sino ba libre sa labas? Kung sosona sila, sino ang pwede sa loob? You can give it to Junmar Fajardo or to Justin Brownlee down low sa poste. Okay? Depende kung anong depensa ang ibibigay sa inyo ng Brazil. Pero more or less, ito yung makikita nating litrato or picture, takbuhan versus half-court setup, and then the turnovers, babantayan natin yan, mga kababayan. Okay? Points production, wala tayong problema. Mataas tayo, 91.5.
yan ang bunga ng mataas na field goal percentage natin sa 3 points, sa 2 points and overall. Alright? Scheduled po ang laro ng Brazil versus Philippines, Gilas, Pilipinas, July 6. July 6 yan po ay Sabado. Anong oras ba to? 8:30 p.m. Yan ay 8:30 p.m. dito sa oras sa Pilipinas. Okay? 8:30 p.m. July 6, Sabado. Okay? Abangan po ninyo. Mapapanood po ninyo yan sa... Hindi ko lang alam kung mapapanood both sa RPTV or sa One Sports. Tingnan nyo na lang kung ano ang available channel ninyo or sa inyong area, no? Alright? So, abang-abang tayo sa semifinals. Isang laro lang po yan. Knockout lang po yan. Ang mananalo dyan sa semifinals sa dalawang teams ay maglalaban sa finals. Abangan nyo po mga kababayan, God willing, yung ating magiging live scoring po dyan. Sa mga gustong tumutok po sa Talking Toshi TV YouTube channel, meron po tayong gagawing live na live scoring po dyan, mga kababayan. Patuloy po ninyong subaybayan at suportahan ang ating YouTube channel, Talking Toshi TV. Mag-subscribe po tayo, mga kababayan. No? Madali lang naman yan, hindi kayo mapapagod at papawisan. Just press the subscribe button. At follow at like nyo na rin po ang ating Facebook page, Talking Toshi TV. Maraming salamat po sa inyong panonood at pagsubaybay sa ating programa. Maraming salamat po. God bless.